May tatlong magkakaibigan na seniors. Gusto nilang magsimula sa isang professionally managed forex account. Nagkaroon sila ng isang ideya. Bakit hindi na lang natin pagsamahin ang pera natin sa isang account? Sa ganitong paraan, makakatipid sila sa buwanang gastos. At sa unang tingin, mukhang magandang ideya. Pero minsan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung magkano ang matitipid. Ang tanong ay, ano ang maaaring mangyari sa hinaharap? Paano kung may isang miyembro na biglang mangailangan ng pera para sa medical expenses? Paano kung may gustong mag-withdraw pero ang iba ay gustong mag-stay? Paano kung may mawalan ng kakayahang magdesisyon dahil sa sakit o katandaan? At paano kung gusto mong magdagdag ng puhunan pero ang dalawa ay hindi na kayang sumabay? Pareho pa rin ba ang hatian? Magbabago ba ang ownership percentage? Sino ang re-record ng lahat ng yon? Minsan, ang simpleng ideya ay nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan. At may isa pang tanong na madalas nakakaligtaan. Kaninong pangalan ilalagay ang account? Kung iisang pangalan lamang ang nasa account, siya ba ang legal na may-ari ng buong halaga? At kung may mangyari sa kanya, ano ang mangyayari sa account? Alam ba ng asawa o mga anak ang naging usapan? May dokumento ba? May malinaw bang kasunduan? May legal bang basehan? Kapag dumating ang problema, mas mabuting malinaw ang ownership kaysa hulaan kung sino ang may karapatan. At kung magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, maaaring kailanganin pa ng abogado, mga dokumento, mga accountant, minsan pati korte, at ang litigation fees ay maaaring daan-daang beses na mas mahal kaysa sa natipid sa buwan ng gastos. Ang natipid sa loob ng maraming taon ay maaaring mawala sa isang legal dispute lamang. Minsan, ang pinakamurang solusyon ngayon ang nagiging pinakamahal na problema bukas. Ang magandang balita, hindi naman kailangang pagsamahin ang ownership para magtagumpay ng magkakasama. Pwede kayong mag-aral ng magkakasama, pwede kayong magkumustahan, pwede kayong magtulungan, pwede kayong mag-celebrate ng tagumpay ng magkakasama. Pero may sariling account, may sariling ownership, may sariling beneficiary, may sariling desisyon, at higit sa lahat, napoprotektahan ang pagkakaibigan, napoprotektahan ang pamilya, at naiiwasan ang mga problemang maaaring maiwan natin sa mga mahal natin sa buhay. Protect the friendship, protect the family, keep ownership simple. Sa huli, hindi lang pera ang naipapamana natin, pati kaayusan o problema ay maaari rin nating maipasa. Kaya bago tayo gumawa ng desisyon ngayon, isipin natin ang epekto nito bukas, hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga pamilyang maiiwan natin balang araw dahil minsan ang pinakamurang solusyon ngayon ang nagiging pinakamahal na problema bukas. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Kinabukasan series.